Nato ng Nuestra Señora del Pilar at ni San Juan Bautista sa pamamahala ni Francisco de Santiago bilang unang kura paroko. Taong 1823, mula sa Barangay Toklok, inilipat ito sa Barangay Balangon, ang kasalukuyang kinatatayo nito. Noong namang taong 1821 hanggang 1840, ipinatayo ang simbahang gawa sa bato at ladrilyo sa ilalim ni Nicolas Basera. 1897, ito ay pangasiwangan ng mga paring sekular. Noong 1961 naman, nang ganap itong maging katedral at luklukan ng Diocese ng Imus. Noong 2020, ang parokya ang katedral ay itinalaga bilang isang pang-diocesanong lakbanan. Ito ay nasa pangangalaga ng Lubhang Kagalang-galang Obispo Reynaldo G. Evangelista D.D. at ng kanilang purang paroko na si Reverendo Padre Noel Castañeda. Mahal na Birhen del Pilar, aming lakas at kagalakan, ipanalangin mo kami. ang ating pong pasasalamat sa delegasyon ng Mahal na Birhen del Pilar na pinangungunahan ng servants and handmaids of the Our Lady of the Pilar mula sa lungsod ng Imus. Gayon din po ang mga mananampalataya at deboto mula sa lungsod ng Imus. Francisco de Malabon. Santa Rita de Cassia, patrona ng imposible, ipanalangin mo kami. Ang ating pong pasasalamat sa delegasyon ng Quasay Parish sa Santa Rita de Cassia, ang kapatiran ni Santa Rita de Cassia mula sa Barangay Pasong Kawayan 2. Itinatag ang Our Lady of Lourdes Parish sa Barangay Hugo Perez, lungsod ng 13 Martires, sa pamamahala ni Reverendo Padre Aloysius Joseph M. Cosina, at ang parokya ay nasa sakupan ng Bikaryato ng San Francisco de Malabon. Mahal na Birhen ng Lourdes, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Ang ating pong pasasalamat
sa delegasyon ng Our Lady of Lourdes Parish sa pangunguna ng Samahang Pagnas at nasasakupan ng Bikaryato ng San Francisco de Malabon. San Gabriel ang Arkanghel, mensahero ng Panginoon, ipanalangin mo kami. Ang ating pong pasasalamat sa delegasyon ng San Gabriel Arkanghel sa pangunguna ng Knights of Columbus, Nuestra Señora de Guadalupe de Javalera, ng Abril 2011, ang Our Lady of Guadalupe Parish ay nasa pamamahala ni Reverend Father Paul D. De Leon at ito ay isa sa mga inianak na parokya ng San Francisco de Malabon. Mama Guada, ipanalangin mo kami. Ang ating pong pasasalamat sa delegasyon ng parokya ng Nuestra Señora de Guadalupe de Javalera, ang Cofradia ng Guadalupe, ang BEC Hermanos at Hermanas. Maraming salamat po. Natag noong 1960. San Judas Tadeo, patron ng mga imposible, ipanalangin mo kami. Ang ating pong pasasalamat sa delegasyon ng San Judas sa kabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang pinipintuho sa bayan ng Amadeo. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing Hulyo 22. Inihiwalay ang parokya sa silangan ng Mayo 1, 1884 sa ilalim ng patronato ni Santa Maria Magdalena. Naging unang pura paroko si Padre Inocencio Honorio ng Bulacan. Ipinatayo ang simbahang bato ni Padre Agapito Itchogoye. Santa Elena de Noveleta, patron, at sa mahabang panahon ng pagdinilay at pananalangin ng mga mananampalataya sa bayan ng Noveleta sa pangunguna ng Parish Pastoral Council, sa pamumuno ni Ginoong Elmer Villanueva at ng nooy Kura Paroho Reverendo Padre Mario G. De Leon, na pagkasunduan na si Santa Nasa harapan po natin ngayon ang original na imahen ni Santa Elena ng Noveleta. Santa Cruz de Noveleta. Pangalan ng Ama, Espiritu Santo, Amen. Sumasasalakay sa Diyos sa lahat. Nina San Juan Don Bosco at ng mga paring Salesiano. Isang biyaya sa lungsod ng General Trias na may usbong na parokya sa ilalim ng titulo ni Maria, Mapag-ampon ng mga Kristiyano o Mary Help of Christians, na ipinagdiriwang ang kapistahan tuwing ika-24 ng Mayo. Ito ay nagsariling parokya na sakop ng San Francisco de Malabon noong ika-7 ng Mayo 2023 sa pagtutulungan ng mga mamamayan ng Barangay Tejero. Sa kasalukuyan, San Vicente Ferrer. Rene Saginsi. Taong
1984 na ipatayo ang unang kapilya sa kanto ng Manggahan sa pamamagitan ng pagpapahiram ng lupa ng pamilya Lumonsad. Nagtulong-tulong ang mga mamayan ng Manggahan sa pamumunan na rin ng mga kabataan na naglikom ng pondo sa pamamagitan ng kapanganahan. Ang parokya ng San Vicente Ferrer ay kasalukuyang nasa pangangalaga ni Isang gabi, araw ng unang Sabado ng buwan ng Oktubre ng taong 1845, ang Maynila ay dinalaw ng isang kalupasari, Reyna del Caracol Ares, mula sa bayan ng Rosario, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pakikilisa. Siya ay tuluyang naging patron ng parokya ng Santa Cruz sa bayan ng Tansa. Hulyo 26, taong 2016 naman, nang ganap na maging diosesanong dambana. Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. Hindi mabilang na mga biyayang natanggap. Hanggang ngayon ay nararamdaman ng mga deboto at libu-libong namamanata sa dambana ng Mahal na Birhen sa Cavite City. Sa kasalukuyan, ang original padecido bajo del poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendido de los infiernos. Kasama po natin ang mga kasapi ng Cofradía de la Virgen de la Soledad de Portavaga Incorporated, mga deboto mula sa lungsod ng Cavite. Kasama din ang mga namimintuho mula sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Cavite. En la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida perdurable. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.